darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Okay, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. Meron tayong podcast ngayon. Kasama natin dito si Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist mga kapatid. At meron siyang topic na pag-uusapan ngayong Biyernes na ito mga kapatid. So, ibibigay ko sa inyo si Brother Denmar. Bro? Okay, happy Sabbath po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. At siyempre sa ating mga followers ng ating Ayon sa Nasusulat Ministry. No? So unang-una, pinasasalamatan natin ang ating Panginoon dahil sa isa na namang mapagpalang araw ng Sabat at kanyang pinagkalooban tayo ng another channel para makapag-broadcast ng ating programang Ayon sa Nasusulat Ministry. No? So, mga kapatid, tangkilikin nyo rin po ang ating mga debate dito sa Russia TV. At kung kayo nagnanais din na magkaroon ng ganitong podcast, ay sabihan nyo lang po si Brother Russia. No? So, mabait po yan si Brother Russia. Bagaman Katoliko, hindi po yan bias na moderator. Okay? So, ang medyo pong malita lingkod, Brother Denmar Santiago, ang ating pag-uusapan mga kapatid ngayong gabing ito ay ang tugon ng tao sa pag-ibig ng Diyos.
No, ano ba yung maaaring maging tugon ng tao sa pag-ibig na iniaalok ng Diyos? Kasi marami kasi mga naniniwala na kapag tayo'y nakahiwalay na sa Diyos, ay hindi na tayo mahal ng Diyos. Kung tayo ay, halimbawa, naputol ang ating relasyon sa ating Panginoon, ay iniisip ng marami na hindi na tayo mahal ng Diyos. So, yun yung iniisip ng marami. Kaya naman marami ang siyang nagpapatiwakal. No? At kung minsan, mga kapatid, ay kinikitil ang kanilang sariling buhay. No? Dito po sa ating Sabbath School lesson, mga kapatid, na pinamagatang ang maging kalugod-lugod sa Diyos. Ito, no? Ito yung ating aklat. No? Kung wala pa po kayo nito, mga kapatid, pwede kayong mag-avail sa ating church nito. No? Sabihan nyo lang po yung inyong Sabbath School superintendent, mga kapatid. No? So, sabi dito sa ating lesson, yan. Paano tayo bilang nagkasala at mga makasalanang mga nilikha ay itinuring na naging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos? So paano nga ba na tayo ay mga marumi at walang kabuluhan at mga makasalanan ay naging karapat-dapat sa Diyos, no? Itong mga nakaraan, mga kapatid, ay ating pinag-aralan doon sa ating Facebook page. No? Ang tugon ng tao ay dalawa. No? Pwede niyang tanggapin, pwede niyang tutulan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. No? So, dito ay nakikita natin na hindi pumapanig ang Biblia sa doktrina ng once saved, always saved. No, mamaya papaliwanag po natin yan, mga kapatid. No? Kasi po dito, makikita natin, ang sabi po, ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mga tao bago pa ang maging tugon ng tao. Yan. So bago pa tumugon ng tao sa paanyaya ng Diyos ay nagbibigay na siya ng biyaya. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Efeso 2:8 hanggang 9, no, kayo ay nangaligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. No, hindi kinakailangan ng tao. Hindi tayo karapat-dapat, mga kapatid, na magdagdag ng kahit ano paman sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Yun po ay sapat at kumpletong kabayaran ng ating kasalanan. No, sa madaling salita, tayo ay hindi karapat-dapat, mga kapatid, ngunit tayo ay naging kalugod-lugod sa Diyos dahil, mga kapatid, sa biyaya niya. Maliban lamang, mga kapatid, kasi sabi nga dito, ang biyaya, ang kahulugan nito ay isang pribilehiyo, mga kapatid, na hindi tayo karapat-dapat, pero ibigay ng Diyos. Gaya na lamang ng pagiging anak ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos, pero pinahintulutan tayo ng Diyos na maging kanyang mga anak, mga kapatid. No? At sabi pa dito, no, bago pa tayo magsalita o gumawa ng anuman, nakahanda ang Diyos na tayo ay bigyan niya ng pagkakataon na tanggapin o tanggihan ang kanyang pag-ibig na gaya ng itinuturo ng Roma 5:8. Sabi diyan, subalit magitan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin at tayo ay mga makasalanan pa. Na si Kristo Jesus din naman ay namatay para sa atin. No, dito po, mga kapatid, sa ating lesson, tayo po ay naging karapat-dapat sa Diyos dahil sa ating Panginoong Kristo. Natandaan po ninyo yung ating debate kay Erwin de la Cruz. Ano po ang sabi niya? Sabi niya, ikaw ba ay matuwid na? Ikaw ba ay nagkakasala pa rin ba? Sabi niya, patuloy ka pa rin bang nagkakasala
at gumagawa ng kasalanan, ano po ang tugon natin mga kapatid? Ang tugon natin hindi na sa tulong ni Kristo. Actually, may karagdagan po yan. No? Hindi na sa tulong ni Kristo, sa ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ko, at sa paningin ng Ama, at hindi ni Erwin de la Cruz. No? Parang ganun po ang nais nating sabihin. No? Pero hindi po kasi sapat ang 20 seconds, mga kapatid. No? So, dito, ipinahahayag natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na siyang biyaya ng Panginoon ay pumasok sa sanglibutan, mga kapatid, upang tayo naman ay mga ligtas. No? Para tayo ay mga ligtas. Ngayon, wala tayong ginawang kahit ano upang maging qualified, mga kapatid. Hindi nga po tayo nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Hindi tayo naging qualified na makatanggap ng kahit ano sa Diyos. No? Manapa itong mga kapatid ay nangangahulugan na ang Diyos ay walang kailangan sa atin. No? Tayo ang nangangailangan sa Kanya, mga kapatid. No? Dahil ang Diyos, siya ay pag-ibig, walang hanggan, at iiral kahit wala ang tao. Iiral siya, mga kapatid, kahit wala ang tao. Diyos, wala ang tao, mga kapatid. No? So dito, sabi dito, at siya'y nakipagkasundo sa Diyos at naging kalugod-lugod, no? Naging kalugod-lugod sa kanyang paningin sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng ginawa ng ating manunukoso. Kita po ninyo mga kapatid, ang tinitignan ng Diyos na kanyang katuwiran ay si Jesus. No, maliwanag po mga kapatid talata ng Roma 5:8 na si Jesus po mga kapatid ang siyang naging batayan ng Diyos para tayo ay maligtas. Ang kautusan ay hindi tagapagligtas. Lagi ko po sinasabi yan. Ang kautusan ay hindi po tagapagligtas. Ang kautusan ay ang kaugnayan natin sa ating tagapagligtas. Sabi niya mga kapatid, sa Juan 14:15, kung ako inyong iniibig, ay sundin niyo ang aking mga utos. No? Hindi po sinasabi, mga kapatid, na sundin mo ang 10 utos para maligtas ka. No? Kahit pa sumunod tayo sa 10 utos, kung ang ating pagsunod ay walang pag-ibig, gaya na sinasabi sa Galatia 5, na ang kautusan ay nauuwi sa isang salita at ito ay ang pag-ibig. Kung walang pag-ibig ay para tayong mga Pariseo na sumusunod sa 10 utos na wala ring kabuluhan ang ating pagsunod. Kaya ang pagsunod dapat mga kapatid, bunga ng pag-ibig. Hindi dahil napipilitan tayo, hindi dahil responsibilidad natin. No? Ang pagsunod sa kautusan, Ecclesiastes 12:13, ito ay pinakatungkulin ng tao. Hindi pinipilit ang tao na sundin ito. No? Pero ito ang pinakatungkulin ng tao na dapat sundin ng tao. Upang maipakita niya, pagkatapos siyang maligtas ng Panginoon, maipakita niya kung mahal niya ba ang Diyos. Kaya nga ang sabi, kung ako'y inyong iniibig, sundin niyo ang aking mga utos. Yun po ang sabi ni Jesus dating tagapagligtas. No? So maliwanag po yan. Marami po kasi mga Adventist ngayon na nag-iisip, mga kapatid, pasensya ho lalo na sa ating mga tradisyonal na mga Adventists. Ang kautusan, uulitin ko, hindi po tayo maliligtas ng pagsunod sa kautusan. Ang ating posisyon, mga kapatid, si Jesus ang ating tagapagligtas. Lalong-lalo na hindi ang baboy ang ating tagapagligtas. No? Kundi si Jesus
ang ating tagapagligtas. At sa pamamagitan ni Jesus, mga kapatid, tayo ay naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So hindi yan dahil sa sumunod ka sa 10 utos, kaya tayo naging karapat-dapat sa Diyos. Kahit ano pang gawin natin, mga kapatid, hindi nga po tayo magiging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. No, dahil ang ating mga gawa ay parang mga basahang marumi sa harap ng Panginoon. Dahil tayo nga ay tumanggap ng guilt, no, hindi po original sin, kundi guilt, mga kapatid. O yung human nature ng ating mga unang ninuno. Tuloy po natin na pagbabasa. Sabi dito, kung walang pakialam ng Diyos, no? Kung walang pakialam ng Diyos ang walang pakialam ng Diyos ang mga nagkakasala, ay sabi yan, ay wala siyang anumang gagawing bagay, mga kapatid. No? Kumbaga, parang hindi kikilos ang Diyos dahil wala nga siyang pakialam eh. Pero ang ginawa ng Diyos, nagsugo siya. Nagsugo siya ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. No? Kaya nga po, hindi po totoo yung sinasabi ni Sisko, yung ating attorney ni Satanas doon sa DevCon, na ang Diyos daw, anya, wala daw pakialam. Wala daw ginagawa. Ganun po yung kanyang Diyos, mga kapatid. Wala tayong magagawa kasi hindi niya nararamdaman. Pero dito pa lamang nakikita natin. Genesis chapter 3 verse 15, no, mga kapatid. Nagkasala pa lang ang tao, may plano na ang Diyos. Kung natin pong mababasa ang sulat ni Ellen White sa Story of Redemption, mga kapatid, no? Sa sulat ni Ellen White, no, hindi pa nagkakasala ang tao, may paraan na ang Diyos kung paano siya ililigtas. Kung paano siya muling dadalhin sa liwanag, no, sa katotohanan. Ito po yung tinatawag natin proto-evangelium o ang unang ebanghelyo, mga kapatid, na si Jesus ay ang binhi ng babae. No? Si Jesus ang binhi ng babae na tatalo kay Satanas. No? Yan. Tayo pa dito, kung walang pakikialam ng Diyos, ang mga nag-aakalang tao ay walang kakayahang magdala ng anumang bagay na mahalaga sa Diyos. Ngunit, ang Diyos ayon sa kanyang biyaya at awa ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng gawain ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo ay maaari siyang maghandog ng mga espiritual na handog na kaaya-aya sa Diyos. No? Ito po yung mga basa sa 1 Pedro 2:5. No? So, mga kapatid, dito makikita natin yung sinasabi ng talata, walang madadala kahit anong mabuti ang tao sa Diyos. Kaya nga sabi sa Job 14:4 no? Ano ang matatagpong malinis sa marumi? At marumi sa malinis. Vice versa, no? Sa madaling salita, mga kapatid, hindi nga po maaari na maging walang kasalanan ng tao. Magiging wala lang siyang kasalanan dahil si Jesus ay gumagawa sa kanya. Kaya nga po, mga kapatid, nung ako ay Katoliko, naaalala ko, ano po ang kinakanta ng doxologiya ng Roman Catholic sa kanilang liturgy? No? Ang sabi, kantahin natin, sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Sabi, di ba? Kaya sabi dito, sa pamamagitan niya, mga kapatid, no? Yung ginagawa ni Jesus sa atin, kaya nga sabi, work out your own salvation. Pagka ibinaba po ninyo sa talatang 13, no, yung Pilipos 2:12 hanggang 13, akala po natin tayo ang gumagawa. No! Ang Diyos po ang gumagawa inward sa atin. Nagre-reflect lamang po dito
outward sa atin. Pero ang kredito, mga kapatid, ay sa katwiran ng ating Panginoong Kristo. At yung katwiran na ito ng ating Panginoong Kristo, ini-impute sa atin. That is the imputation of the righteousness of God by faith. Sa madaling salita, wala talagang bahagi ang tao dahil Diyos pa rin ang gumagawa ng kaligtasan. Dahil nga po, ang katotohanan yan, no, sa Diyos matatagpuan ang kaligtasan. Kaya nga sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. John chapter 14, verse 6. Dito mga kapatid, hindi po sinabi na, you are the way. Hindi po eh. Walang tao na makapagliligtas sa atin kahit sino. Wala, maliban lang sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa pamamagitan niya, no? So, ano ang gagawin ng tao? Yung kanyang pagpapasya. No? Ano ang gagawin niya pagpapasya? Tatanggihan niya ba? O tatanggapin niya? O tatanggihan niya? No? Sabi po dito, bagaman kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos, no? Hebrews chapter 11 verse 6. Subalit sa pamamagitan ng gawang pamamagitan ni Kristo, gagawin ng Diyos ang mga mananampalataya na gawa sa bawat mabuting bagay upang magawa niya ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya at sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. No? So Hebrews chapter 11 verse 21. No? Dito, mga kapatid, lalo pang idinidiin, no, na papaano tayo naging kalugod-lugod sa Diyos ay dahil yung Diyos na kumikilos sa atin, ang sabi dito, no, siya ang gagawa sa atin. Kaya nga po sa Roma 2:4 yung response ng tao na pagsisisi, galing din sa Diyos. Ibig sabihin talaga, wala talagang bahagi ang tao. Lahat din sa Diyos. Yung pagsisisi, yung pananampalataya, yung mabuting gawa, sa Diyos yun lahat. Ano ang magiging tugon lang ng tao? Parang usas na, Brother Denmar. No, hindi po usas. Hindi po natin tinatanggal ang free will ng tao eh. No? So, tatanggapin niya ba? O tatanggihan niya? No? So parang sa panliligaw lang mga kapatid, ibinibigay ng Diyos ang lahat sa atin. Nasa atin na lamang kung ating tatanggapin. No? Ibinibigay na ng Diyos ang lahat ng iyan. At pagkatapos ay nasa atin ang pagpapasya kung tatanggapin natin. Ayan ha? Ngayon, dito, patuloy natin yung ating pagbabasa, no, mga kapatid. Sabi dito, ang mga tumutugon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay tatawagin, no, na matuwid sa kanyang paningin sa pamamagitan ni Kristo na tanging sa kanya lamang o kanyang katwiran lamang ang katanggap-tanggap. Ang mga tumutugon sa pagmamahal sa panawagan ng Diyos ay ibinibilang na karapat-dapat dahil sa pamamagitan ni Kristo, no? Ano ay mabasa natin sa Lucas 20, no? Talatang 15, no? At binabago niya rin sila sang-ayon sa kanyang wangis. Unang Korinto 15:51, no? Ayan ha. So, ito mga kapatid, binabago tayo ng Diyos. No? Kapag tayo ay tinatanggap natin siya, tayo ay magiging karapat-dapat sa paningin niya. Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo magiging perpekto kung hindi dahil
kay Kristo. Kaya po ano po yung sagot natin parati kay Erwin noong unang debate natin? Ang sabi niya, perfecto ka na ba? Talagang hindi ka na nagkakasala. Sabi niya, ano po ang sagot ko? Ang sagot ko, sa tulong ni Kristo. Dahil sa pamamagitan lamang po ni Kristo, walang ibang pangalan sa silong ng langit na lubhang ikaliligtas ng tao. Maliban lamang na siya'y tumanggap sa ating Panginoong Kristo. Yun ang pinakasusi ng kaligtasan. Hindi po natin sinasabi na mag-Adventist kayo. Hindi po kasi mababasa sa Biblia na mag-Adventist kayo, maliligtas kayo. Ang pagpapasya na mag-Adventist kayo, yan po ay nasa inyong kalayaan kung papaano kayo tutugon sa pananawagan ng Diyos. Kung nakita po ninyo ang Jesus dito sa Seventh-day Adventist, welcome po kayo. Bukas po ang pintuan ng aming pananampalataya sa inyo at nagagalak po namin kayong i-welcome sa amin, mga kapatid. No? Kung hindi man, okay lang din po. No? Ang mahalaga dito, magkaisa tayong tanggapin si Jesus at ang kanyang katwiran. No? So, ngayon, tuloy natin. Sabi dito, okay, dahil sa kayong awa at sa pamamagitan ng Diyos, dahil daw sa pamamagitan ng Diyos, mga kapatid, ay nanunugod ang Diyos maging sa pinakamaliit na posibleng tugon sa kanyang pag-ibig. Kita po ninyo, mga kapatid, kahit maliit na pagtugon sa kanyang pag-ibig, natutuwa ang Diyos. Naalala ko yung aking sermon last Sabbath. Ito po ay pinamagatan nating The Divine Mercy of God. Naalala natin dyan, mga kapatid, yung Kristo na mula sa kanyang puso ay tumagas ang tubig at dugo. Yan po, mga kapatid, ay simbolo ng kaligtasan. Ngayon, yung sa pamamagitan ng awa ng Diyos, may tugon siyempre ang tao. Ito po yung tinatawag nating works of mercy. Works of mercy po yan, mga kapatid. So, nakadepende po sa tao kung ano ang kanyang magiging tugon. Ngayon, ang sabi po dito, sa pamamagitan ng isa na naging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, ay siya'y magiging sakdal at matuwid. Na ang bawat isa sa atin ay mabibilang na matuwid at mabibilang na mga minamahal ng Diyos, na nabubuhay kasama niya sa perpektong pag-ibig at walang hanggan. Ito ang dakilang pag-asa ng pagtubos na kinabibilangan ng gawain ni Kristo para sa atin sa langit. Ito, mga kapatid, highlight po dito, yung ginawa ng ating Panginoon Kristo para sa atin. Tayo daw ay magiging karapat-dapat, tayo daw ay magiging tuwid, tayo ay magiging sakdan sa paningin ng Diyos, mga kapatid, at makakasama sa walang hanggan at perpektong pag-ibig ng Diyos, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa madaling salita, mga kapatid, ang lahat, yung awa, yung biyaya, yung pag-ibig, lahat ito nasa Diyos. Ibinibigay ng Diyos ang libre. Ibinibigay ito ng Diyos ang libre. Ngayon, ang gagawin lang ng tao, tatanggapin niya o hindi. Ulitin natin, yun ang pagtugon ng tao. Tatanggapin niya o hindi. At dito, tayo ay mabibilang ng mga minamahal ng Diyos, dahil nga po sa ginawa ni Kristo. Kung wala si Kristo na ating Panginoon, wala po tayo dito. Wala tayong magagawa at panigurado, mga kapatid, tayo ay tatanggap ng hatol. Kaya nga ang sabi, mga kapatid,
ang mga na kay Kristo Jesus ay wala ng katol. Roma 8:1. Kung tayo ay na kay Jesus, lagi po idinidin, ano, na nasa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga po ako, mga kapatid, no, ang kaligtasan ay ibinuod ko sa natutuhan kong doksolohiya ng Katoliko. No? Sabi doon, in Him and to Him and with Him, sabi doon, no? No? Sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya. O, isa-isahin natin. Sa pamamagitan ni Kristo, siya ang tutulong at gagawa para sa atin. No? Ano pa? Kasama niya, no? Sapagkat hindi lang si Kristo tumutulong sa atin side by side, kundi maging sa likuran natin nandun si Jesus, kasama natin siya, mga kapatid, at wala tayong dapat na ipangamba dahil kung kasama natin ang Panginoong Kristo at tinanggap natin siya, tayo'y magiging matuwid sa Panginoon. At sa Kanya, wala naman pong ibang tagapagligtas. Hindi po si Brother Denmar ang tagapagligtas, kundi si Jesus ang tanging tagapagligtas ng tao. Kaya sabi nga sa kanta, mga kapatid, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. No? Maawa ka sa amin. Ngayon na lamang yung isa lamang ang kordero na inialay. Wala nang iba. Kaya nga sabi sa Mark chapter 2 verse 7, ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Si Jesus ay Diyos. Therefore, kaya niyang patawarin ang sino mang magkasala. At kung sino man magkasala, may tagapamagitan tayo sa Diyos. Yun ang ating Panginoong Kristo na matuwid. 1 John chapter 2 verse 1. No? So maliwanag po yung mga kapatid, ha? Ngayon, subalit, no, may subalit eh. Subalit, maaring itanggi or itanong mo, no? Kasama kaya ako dito? Paano kung hindi ako kasama? Paano kung natatakot ako na walang sapat akong pananampalataya? No? So sabi dito, hindi nagsilayas ang mga alagad, no? Noong panahong nahihirapan ng ating Panginoong Kristo, no? Manapas siya sinamahan, no? Katulad ni Juan, ni Pedro, no? Nakasunod sa kanya hanggang siya ipako sa krus, no? Sabi dito ay hindi na palayas din ng mga alagad ang mga demonyo, no? Ang lahat ng pag-asa at parang nawala na. Ngunit lumapit si Jesus sa kanila, no? Kung kaya mo ang lahat ng bagay, ay posibleng mangyari ito sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Marcos 9:21. At sabi dito, at lumulubhang sumagot, no? Ang una, nananampalataya ako. Yan. Tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya, no? So, ang kausap niya dito ay si Marcos. Tandaan po ninyo, mga kapatid, itong alagad na ito, si Marcos, ay ang pangalan nito ay Juan Marcos. No? Pag-aralan natin ito last year sa ating Sabbath School lesson. Ito po yung missionary, mga kapatid, na dapat ay kasama ni Pablo at ni Silas. Yun nga lang, itong si Juan Marcos, mga kapatid, ay biglang tumanggi. No? Bigla siyang tumanggi na magmisyon. Kumbaga parang dinaga ang kanyang puso at umatras siya, tumakbo siya sa responsibilidad. No? So ito ngayon si Juan Marcos, sabi niya, no? Tulungan mo ako yung aking kawalan ng pananampalataya. Kumbaga, Panginoon, dagdagan mo ang aking pananampalataya. Hindi natin sinasabi, mga kapatid, na Lord, nananampalataya ako, kundi Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya. Dahil ang tao po mismo, mga kapatid, walang pananampalataya sa kanyang sarili.
liban lang ibibigyan siya ng Diyos. Dahil ang tao, no, total depraved, mga kapatid. Siya po ay makasalanan. Buhat pa doon sa sinapupunan ng kanyang ina. Lubha siyang makasalanan na walang kabutihang nakikita ang Diyos sa kanya. Liban lamang kung tinanggap niya si Jesus bilang katwiran ng Diyos. No? Yan. Ngayon, sabi dito, pansinin, hindi sinabi ni Jesus sa lalaki, bumalik ka sa akin kapag kahigit na pananampalataya mo. Sa halip ay sapat na ang kanyang pagtugon na tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, mga kapatid, ay imposibleng talugdan ng Diyos. No? Yan. So, gayon man, tinatanggap ni Jesus kahit ang pinakamaliit na pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, no? Pananampalataya kay Kristo, sabi diyan, mga kapatid, ay maaari tayong maging kalugod-lugod sa Diyos. Sa pamamagitan din ng pananampalataya, dahil sa ginawa ni Kristo, para sa atin, maaari tayong maging parang sa parang ito, nakalulugod sa Diyos. No? Katulad ng paraan kung paanong nalulugod ang isang ama kapag ang isang bata ay nagdadala sa kanya ng mga regalo, no? na kung minsan ay walang halaga. No? Ito, na intindihan natin ito, ang reference nito, mga kapatid, ay yung ating pinag-aralan noong nakaraan sa ating Sabbath School. Naalala po ninyo yung alibughang anak, yung prodigal son, na kinuha ang kanyang lahat ng yaman at nilustay ito. Nilustay niya ito at pagkatapos, nung siya bumalik, nakita siya ng kanyang ama sa malayo na siya'y naghihirap. Pero nung ginawa ng ama, tinanggap pa rin siya, mga kapatid. No? Sabi ng mga osasin, hindi naman nawala yung pagkaanak niya. Oh. Hindi naman daw nawala yung kanyang pagkaanak. Anak pa rin naman daw siya. No? So, sabi, no? Ibig sabihin, ganoon din tayo, hindi nawawala ang kaligtasan natin. No? Tama po yun na hindi nawawala ang kaligtasan. Pero yung relasyon natin sa Diyos, napuputol. No? Paano napuputol? Kasi, mga kapatid, no? Hindi sinabi sa talata, nung maglayas ang prodigal son, ay anak pa rin siya. Tinanggap siya muli na maging anak niya, no? Nung siya'y bumalik. Na-acknowledge ng ama yung kanyang anak nung siya'y bumalik na. Hindi ito nangangahulugan na hindi nawala yung kanyang pagkaanak. No? Kahit naman sa ating mga kapatid, kapag ang isang tao naglayas, nakipag-away sa magulang, naglayas, itinuturing mo ba na anak? No? Yan. Ang mangyayari nito, mga kapatid, no? Kagagalitan na ng ama ang kanyang anak. So hindi na ito yung magiging karapat-dapat. Kumbaga, sa atin, hindi na tayo karapat-dapat. Iisipin natin, hindi na tayo karapat-dapat na maging anak ng ating ama dahil sa ating ginawa. So dito, para bagang pinuputol na natin yung ating sarili sa kanya. No? So, hindi pa ari sabihin na hindi nawawala ang relasyon. Yung pag-ibig ng Diyos, yes, nandiyan. Pero yung relasyon natin sa Kanya, napuputol, napapatid, mga kapatid. Ano? So, dito ay maliwanag na nalulugod ang Diyos, mga kapatid, no? Sa pamamagitan ng pananampalataya at gawain ni Kristo. No? Kaya dapat nating sundin ang payo ni Pablo at gawin natin layunin, no? Na maging lubhang kalugod-lugod sa Diyos. Ikalawang Korinto 3, verse 9 and verse 10, no? Yan, sabi diyan, at dapat nating hilingin sa Diyos na baguhin ang ating mga isipan, no? Ang ating isipan
upang ihinto ang mga pagkakasala natin. No? Ayan. Upang ihinto ang ating pagkakasala at tanggapin natin ang walang bayad na pag-ibig ng Diyos, no? At palawakin ang pagmamahal niya upang tayo ay maging liwanag sa iba, no? Kaya sabi sa panalangin ng ating Panginoon Kristo, no? Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ng makakain sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan upang sa ipagpapatawad din namin sa nagkasala sa amin. Pagkatapos ay pakitaan ng pag-ibig ng Panginoon, ay dapat din naman natin i-extend dito sa ating kapwa. Kaya ang sabi ng Diyos, mga kapatid, no? Ang sabi ng Diyos, kung paano mong iniibig ang Diyos, ay ibigin mo rin ang iyong kapwa sa paraan na gayon. No? Ngayon, eto, sabi dito, magmahalan kayo ng may pag-ibig, no, bilang magkakapatid at pagpaparagal sa iba at sabi yan, magpaalalahanan kayo. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa espiritu at naglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa at maging matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin, magbigay ng mga pangangailangan ng mga banal, at magmagandang loob sa mga dayuhan. Roma 12, talatang 10 hanggang 13. No? Dito mga kapatid, iniya-highlight dito yung works of mercy na ating sinasabi. No? Na pagkatapos tayong maligtas sa pag-ibig ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, dapat din naman natin ipakita sa iba ang pag-ibig ng Diyos na ating naranasan, mga kapatid. No? So, ito, no? Bilang panguli, tingnan natin, baka may magtanong or may mag-comment yan. No? Ito, basahin natin ang sinasabi ni Ellen White. No? Dito po sa The Desire of Ages, sa page 668, no? Sabi dito, ang lahat ng tunay na pagsunod ay nagmumula sa puso. At ito ay gawain ng puso na kasama si Jesus. Kaya kung tayo ay papayag, siya ay gagawa sa ating isip na may layunin at sa gayon pagsasama-samahin ng ating mga puso at isipan sa pagsang-ayon sa kanyang kalooban. Kaya kung tayo ay sa pagsunod sa Kanya ay para lamang nagsasagawa ng ating sariling mga kagantihan, ang kaloobang dinadalisay at pinabanal ay makatatagpo ng pinakamataas na kasiyahan sa paglilingkod sa Kanya. Kung kilala natin ang Diyos sa pribilehiyo nating makilala siya, ang ating buhay ay maging buhay na patutuo. No? Buhay na patutuo sa pagsunod sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Diyos, ang kasalanan at ang maging kasuklam-suklam sa atin. Ito. So, medyo malalim yung sinasabi ni Ellen White dito, mga kapatid. Pero dito, yung ating nabasa, ang highlight lang naman dito ni Ellen White, kung ating tatanggapin si Jesus, ayon dito sa Kanya, kung ating tatanggapin si Jesus, tayo ay magiging kalugod-lugod sa ating Panginoon. No? So, ayan. Wala naman kasi ibang punto talaga si Ellen White, mga kapatid. No? Kundi ito lamang. No? And Desire of Ages, page 668. No? So, ito mga kapatid, na-highlights natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kumbaga, sa justification phase, mga kapatid, wala talagang bahagi ang tao sa kaligtasan. No? Walang magagawa ang tao. Maliban lang kung aasa siya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang lahat sa Kanya. No? Yung pag-ibig, pananampalataya, yung paggawa
Yung mabuting gawa, lahat yan sa ating Panginoong Kristo. Yan po yung tinatawag natin imputed righteousness. Righteousness of Christ, mga kapatid. So, Brother Rasha, ilan pa ba yung oras natin? At may nag-comment ba dyan, Brother Rasha? Again, inaanyayahan natin yung ating mga Pakitignan mo nga kung may nag-comment dyan or ano yung oras natin. Yes, bro. Nadidinig ba ako, bro? Hello? Ayan. So, wala pa naman si Brother Rasha. Hello, bro. Nadidinig ba ako? Natin yung paliwanag, mga kapatid, no? So, ang Panginoon, ay nadidismaya kapag minamaliit natin ang kanyang biyaya, no? Sa ating mga sarili. Okay, so, nadidismaya naman. Hello, bro. Nadidinig ba ako? Dinig ka, bro. Ayan, wala yung ano ko pala, bro. So mga kapatid, inaanyayahan ko kayo na mag-comment or magtanong sa pinahayag ni Brother Denmar. At kung meron namang kahit na ano, pwede nating ipasok yan at titingnan natin. Dito bro, merong mga question dito bro. At sige. ang question dito, unang question bro, kung ang tao ay hindi nasisihan ang isang kasalanan, ito ba ay hahantong sa pangalawang kamatayan? Kung ang tao hindi nasisiyahan sa kasalanan, Hindi parang ano to, pag hindi siya nagsisi sa kasalanan ba, meron siyang hindi na repent, parang ganun. Hahantong ba to sa pangalawang kamatayan ba daw? Ay, oo. Walang kapatawaran yun. Yung deliberate sinning, walang kapatawaran yun. Kaya ngayon po ay kasalanan sa Espiritu. No? Ayan po ay hahantong sa ikalawang kamatayan. Ngayon, makasabihin po ninyo, no? Paano po yun? Hindi ko po maalala lahat ng aking kasalanan. Yan. No? Kahit ako, no? Kahit tayo, nung kahit tayo Katoliko, no? Sabi ko nga, nung ako ay nagkukumpisal, hindi ko na maalala yung aking mga kasalanan. No? Kaya, ang gagawin natin, no? Sasabihin natin, ipapaubayan na lamang natin sa Diyos na, Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng aking mga kasalanan, hayagman o lihim. Ano po ang nakababasa ng puso at isipan, ano man po ang aking mga kasalanan, na ihayagman o lihim, kayo po ang bahalang magtakip niyan, Panginoon. No? Ibinibigay natin sa Kanya yan sapagkat, mga kapatid, overall, kailangan talaga natin isuko sa Panginoon lahat. No, Brother Rasha? Another question dito bro, kay James ng Islam. Question niya, alin ang paniniwalaan natin sa dalawang version, sa Acts 4 verse 12 daw, sa KJV or sa MBB? Pareho. Oo, pareho. Kasi parehong salita ng Panginoon yun, hindi nagbabanggaan yun, kapatid. No? Ang nagbabangga lang, yung interpretasyon ng nagbabasa. No, kasi pinapasukan nung kanya-kanyang mga hinuha, mga opinion, no? Katulad nga nun, may nagtanong sa akin kanina, no? Na about dong kay Onesiphorus. Sabi nila, si Pablo daw ay nananalangin sa patay. Kung tinignan natin sa verse, si Onesiphorus, wala naman palang sinabing patay. Kundi, ang sinasabi ni Pablo doon, ay ipanalangin natin yung sambahayan ni Onesiphorus. Hindi po pala tumutukoy sa purgatorio. No? Kaya, hindi po maaring magtalo-talo ang talata. Kumbaga, doon lang tayo nakakatalo sa interpretation ng talata. At ikalawa, no? Para malaman natin kung alin ang totoong nakasulat diyan. No, kasi meron tayong mga paraphrase Bible version, no?
May paraphrase Bible version tayo. So, ang gagawin natin, titignan natin kung siya'y nakasalig dyan sa original Greek and Hebrew. So, kung yan po nakasalig dyan sa original, yan po talaga ang totoong nakasulat yan. Okay? So, Brother Rasha? Shoutout muna kay Gisrel Casinilio. Happy Sabbath, Brother Denmar. Sabi din ni Arcel Ryan Balisteros, Happy Sabbath mga kapatid. Shoutout din kay Amy Alfonso, kay Jim Bungalos. Merong comment dito bro kay Pastor Gomez Anthony ng Baptist. Sabi niya ay bulaan ka Denmar, galing ka sa mali, lumipat ka sa mali. Yeah, ito sagot ko, Brother Rasha. Yung pagsasabi na ako ay mali, no? Ako, ito ha, hindi ko po sinasabi na ang Roman Catholic, lahat sa Roman Catholic mali. Kasi unang-una, yung Trinity po ng Roman Catholic, tama po yan eh. Yung isang Diyos na tatlong persona, no? Na inopya naman ng Protestant, no? So, tama naman ang Roman Catholic yan. Hindi natin tinututulan. Kaya nga, mayroong mga bagay na tama sa Roman Catholic. No? Ano pa yung tama sa Roman Catholic? Bibigyan ko pa po kayo ng isa. Katulad dito, mga kapatid. Ang Roman Catholic, tama sila doon sa kanilang doktrina na ang kanila kasi doktrina mga kapatid, no, ay ito ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. No, doon sa Ten Commandments, doon sa Catechism, sila sumusunod sa 10 utos. No, tama po 'yun. Na dapat sundin, hindi po nawawala ng visa ang 10 utos. Tama 'yun. Hindi po lahat ng aral ng Roman Catholic mali. Ngayon, kung sasabihin po ninyo ng Seventh-day Adventist mali, pwede niyo pong patunayan niya sa debate. Ano po, Pastor Anthony Gomez, no? Ako po yung magbibigay ng hamon. Patunayan niyo pong mali yung aking pananampalataya. Ngayon, ito po ang hamon ko. Isang oras kayo magtatanong sa akin. Only question. Pero 3 minuto ko sasagot. Sa bawat tanong ninyo. Only question. Kahit 2 oras ka pa magtanong, basta only question. 3 minuto ko sasagot. Kahit ano, sa sulat ni Ellen White, sa Biblia, sa kasaysayan namin, walang problema. Kung gusto mo naman din ng debate, pwede rin. I-set up natin kay Brother Rasha. Ano ba yung topic na gusto mo? Ano ba yung mali sa Seventh-day Adventist na nakita mo? Sige nga, patunayan mo sa debate. Okay? Brother Rasha, meron pa ba? Comment ito kay Lexus Leviticus. Sabi niya, umuusok sa kontradiksyon ang mga pahayag ni Denmar. Sabi niya ay walang bahagi ang mga tao sa kaligtasan. Sabi niya ang lahat ng rule ay sa Diyos. Abay, bakit ang aral ng SDA ay kailangan sundin ang 10 utos? Okay, yan. Maganda yan. Katulad po ng aking sinabi kanina, no? Pagkatapos maligtas ng Diyos, ng tao sa mamagitan ng biyaya ng Diyos, ang tao naman ay tutugon. Okay? May pagtugon na gagawin ng tao kung kanyang tatanggapin o hindi. No? So, ang pagsunod po sa kautusan, yan po ay produkto ng kaligtasan. No? Product of salvation. Hindi po maaari na ang isang tao, matapos sa maligtas, ay susuway. Hindi na balik po ulit siya sa pagkakasala. Wala pong ligtas na nagkakasala pa. Tandaan po ninyo, ang anak ng Diyos, hindi na nagkakasala. Unang Juan 5:18. Ang anak ng Diyos, hindi na nagkakasala. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka na anak ng pagsuway. Inilipat ka na nga mula sa liwanag, patungo sa, mula sa kadiliman, patungo sa liwanag. Hindi pwede magkakasala ka pa. Kaya,
ang bunga ng kaligtasan, pagka ang tao ay tumugon sa kaligtasan na sabi sa talata, kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoon, ano magiging tugon mo? Kung ako'y iyong iniibig. Ibig sabihin, tinanggap mo na yung pag-ibig ni Jesus. Kung ako'y iyong iniibig, sundin mo ang utos. John chapter 14 verse 15. So maliwanag. Ano ang kaugnayan ng kautusan? Ang kautusan ay bunga ng kaligtasan. Hindi po tagapagligtas sa kautusan, kundi bunga ng kaligtasan. Okay? Brother Rasha? Question dito ni Ray Pilapil Jr. ng MCGI, bro. Tanong po, kanino ibinigay ang 10 utos at bakit? Kanino ibinigay ang 10 utos? Ang 10 utos ay ibinigay sa lahat ng tao. Okay. Paano po natin nasabi sa lahat ng tao? Dito po sa talata ng Apokalipsis 11, talatang 19, ito, babasahin natin. Apokalipsis 11, 19, So, wala pa si Moses, may kautusan na. Kaya, hindi maaari sabihin na ibinigay lang sa Israel. Ito sabi, at nabuksan ang templo sa langit. Ayan. At nakita ko sa langit, ang kaban ng tipan. Ang kaban ng kanyang tipan at nagkaroon ng kidlat, kulog, lindol, at mga ulan ng yelo. So dito, nakita ni Juan ang kaban ng tipan sa langit. Doon pala sa langit ay may kaban ng tipan. Ano ba naman ang kaban ng tipan? Diba ito po yung 10 utos? Kaya maliwanag dito, wala pa si Moses, may 10 utos sa langit. Ito nga po yung nilabag ni Satanas yung gumawa siya ng Diyos sa kanyang sarili. Yun nga po yung esensya ng 10 utos, ang nilabag ni Satanas. Kaya ang 10 utos ibinigay sa tao, para sa tao. Gaya ng Sabat, ang sabi sa Marcos 2:27, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ang sabi diyan, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Hindi po sinabi na para sa Hudyo. Ngayon, kapag sinabi ninyo na yan ay utos para sa Israelita lamang, yan po ay doktrinang Jesuita. Dala-dala po yan ni Francisco Rivera na isang Jesuita na nagpauso ng preterist approach. Yan. So, doktrinang Jesuita po yan. So, kung ayaw niyo mapailalim sa Roman Catholic, ay huwag niyo pong gagawing argumento yan sa amin. Okay? Wala siya? Shoutout muna kay Dawood ng Islam, kay Winnie Bonilla Ebe, kay Pastor Joven Patilla, kay Brother Noel Perfecto, kay Judan Basan, watching sila. Shoutout din kay Jun Reyes, kay Shikaina Eloha, kay Pastor Gomez, kay Joven Florendo. Shoutout din kay Gisrael Casinilo. Emmy Alfonso, sabi niya, bakit kaya laging sinasabi ng iba ang mga SDA naka-base ang kaligtasan sa pagsunod sa utos? Kasi alam nyo mga kapatid, hindi po sila informed sa righteousness by faith. Yan po yung mga traditional na Adventists. Kasi po at the time of 1888, sa pamamagitan ni Jones and ni Wagoner na pioneers ng Adventists, nakatanggap po sila ng mensahe about justification and righteousness by faith in Christ alone. Grace alone, faith alone, Christ alone, lahat ng alone na dyan. Sa 1888 General Conference Session, na pinagtanggol nga ni Ellen White. Pero maraming mga Adventist kasi, maraming Adventist na
Nakabasa lang sa Biblia na sinabi doon sa binatang mayaman na para pumasok sa buhay, sundin mo ang utos. Ang isip, sumunod na lang tayo sa utos para tayo maligtas. Nawala na yung Kristo. Di ba? Kaya muli, ibinabalik natin yung original na aral ni Ellen White na ating propetisa. No? Na kailangan natin si Jesus kasi hindi natin magagawa ang 10 utos maliban lang kung tayo ay na kay Jesus. Sabi nga sa Juan 15, sabi doon, kung kayo'y hiwalay sa akin, kayo'y walang magagawa. So wala tayong magagawa kung wala si Jesus. Kahit yung pagsusakutusan, hindi natin magagawa. Kaya dapat mauna muna pagsampalataya. At pagkatapos nating maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tutugon tayo sa pag-ibig ng Diyos sa pagsunod sa kautusan. Yan. So mali po kasi yung isipan ng maraming Adventist eh. At yan po ay dapat itama. No? Pero syempre, mga kapatid, ang Adventist kasi, democratic ang kanyang type of government. Kumbaga, ito yung church government na hindi ito katulad ng papasit na isang tao lang ang nagko-control. No? Ang nagko-control sa church ay council. No? Ito yung titang nating General Conference in Session. Yung infallibility of the church rests upon the General Conference in Session. Hindi po sa isang tao lang. No? So yan po mga kapatid. Dapat yan ay i-address ng ating General Conference. No? Yan po ay responsibilidad ng World Church. No, kasi kung si Brother Denmar lang ang magtuturo sa maraming mga Adventist yan, napakarami nila, hindi ko kakayanin mag-isa. No? Pero panalangin natin na maraming makaintindi ng mensahe ng righteousness by faith. Okay? So Brother Rasha, back to you. Okay, tanong dito bro ni Winnie Bonella Ebe. Kailan unang nagsabat si Ellen G. White? Kailan unang nagsabat si Ellen White? No? Nung ipinakita sa kanya ng Diyos yung Sabat. Ayun, yun ang aking sabat, Brother Rasha. Ayan, shoutout kay Albert Hinkel. Sabi niya, binabati ko ang kaibigan ko na si Denmar. At shoutout din kay Arcel Balestros. So siguro bro, last statement sa yung topic yun. Okay, thank you. So ayan, idinidiin po natin mga kapatid, no? Ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang hanggang awa sa atin ang magdadala sa atin sa kaligtasan. No? Ang tanging daan lang sa kaligtasan ay si Jesus, wala nang iba. At walang bahagi ang tao dito. No? Ang kanyang bahagi lamang ay kung tatanggi siya o sasang-ayon. At sabi nga ng talata, no? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na isinugo niya ang kanyang katangitang anak upang ang sino mang sumampalataya, no, magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kaya nga sabi, sino man, hindi lahat, kundi kung sino man ang sumampalataya. No? So mga kapatid, sa ating pagtatapos ng ating podcast, no, ito po ay tuwing Biyernes, ito sa Russia TV, at ating pinapasalamatan si Brother Arcel, no, na isa nating isa nating kapatid na talagang napakainit ang suporta sa Advent Biblical International Ministry. No, so ingat ka parati dyan sa barko, kapatid. At hintayin ka namin, magkita-kita tayo sa iyong pag-uwi. No? At mga kapatid, ang hindi pong malita lingkod, ay magpo-promote po ako ng ilang libro natin. No? Ito pong ating devotional. Yan. Ito pong ating devotional, yung baka ating malimutan,
lest we forget sa English, ito po mga kapatid ay available sa ating church. No? You can buy this to our church mga kapatid. Ito po ay naglalaman ng kasaysayan ng ating church. No? Yan. So, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung devotional kaninang umaga ay ang sigaw ng mga anghel. Yan. Ito yung pinakinggan ni William Miller, no? Yung sigaw ng mga anghel, the loud cry of the angel. No, yung Revelation chapter 2. No, ayan, no? Nandito po yung kasaysayan, no? Kung paano, ano ang naging struggle ng mga unang mga Adventists, no? Ngayon, bukod po dyan, mga kapatid, ay pinopromote natin yung ating debate dito sa Russia TV. Meron tayo meron tayo, Brother Russia, no, sa Lunes at sa Miyerkules, no? Yan. Para po sa mga kapatid natin at mga kaibigan nating nanonood yan na gusto na debate, no? Pwede po kayong mag-send sa akin ng topic. Ako po ay naglalabas ng paghamon sa sino mang matapang dyan. Sino mang matapang at para bagang akala niya ang Seventh-day Adventist ay mali para sa kanya, sila ang tama, patunayan niyo po yan sa akin. No? Patunayan niyo po yan sa debate. So mga kapatid, ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, muli binabati natin ang ating mga kapatiran sa ating iglesia na Happy Sabbath. At kayo po ay aking iniiwanan sa mapagpalang kamay ng ating Panginoon na kayo po ay patuloy na sumampalataya na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya naman kapatid at mga kaibigan, humanda na kayo dahil si Jesus ay malapit lang dumating. No? So maraming salamat kay Brother Russia at sa ayun din sa aking grupo na Advent Biblical International Ministry, mga kapatid. At muli po magkita-kita tayo dito sa ating podcast kay Russia at doon din sa aking Facebook page na Ayon sa Nasusulat Ministry. God bless you mga kapatid and back to you, Brother Russia. Okay mga kapatid, abangan nyo si Brother Denmar lagi dito sa Russia TV mga kapatid. At ito po yung ating bagong magpo-podcast sa atin. Every Friday yan, 7 p.m. mga kapatid. Abangan nyo siya lagi dito sa Russia TV. At please subscribe yung ating YouTube channel Russia TV dahil naka-live din tayo doon. At syempre yung ating sa aking profile mga kapatid, Russia Vista, you can follow me. At kung gusto nyo yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayong mag-PM sa akin mga kapatid. At yung merong mga hamon dito mga kapatid, ipaparating ko ito kay Brother Denmar. At titingnan natin kung pwede kayong mag-usap ha mga kapatid. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV with Denmar Santiago ng Seventh-day Adventist. And we're out. Okay. Amen. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice in you.